Respeto! Humingi ka pa ng respeto. Pero yung due process, yung tamang pamamaraan para ipakulong mo ang tao, para mapatunayan kung guilty ba talaga ang tao, hindi mo nire-respeto at hindi mo ginagawa. Meron kasing abuse of right na hindi po penalty pero you can seek damages. Yes, Suki? Akala ko ba iba yung issue tungkol kay Pastor Kibuloy at iba ang sa SMNI? Kasi napatunayan din naman or napakita naman ng mga abogado ni Pastor na hindi na po siya ang nangangasiwa sa SMNI. Ha? Yung mga ginagawa nyo, temporary solution lang naman yan eh. Pero pag naubos na naman yung bigas, back to realidad na naman mga chong, no? Back to realidad na naman. Yung pinaghahanda nilang detention facility. So ito ang sinabi ni Sec. Gen. Reggie Velasco doon sa kanyang panayam. Sabi niya, in fact, per the request of media, kasi tinanong ng media, Sir, manghihingi lang po ng issue kay Pastor Kibuloy. May arrest warrant na po ba? And may naihanda na po bang detention center, or room? Sabi ni Sec. Gen. Reggie Velasco, in fact, the request of the media, my staff will accompany the media to take a look at this detention center. At inano nga nila yon, pinakita nga nila yon. Okay. Sabi ni Sec. Gen, not just for Pastor Kibuloy, but for anyone else who would be cited in contempt and be arrested by our Sergeant at Arms. So after this, the media can then go to the actual detention center where our future incoming detainees can stay for a while and be comfortable. Ano? These rooms are air-conditioned and accessible to the relatives of the person in detention and to the media whenever necessary. You can monitor their stay and hopefully they will enjoy their stay there. We promise them a pleasant experience. Yes, it will be ready by tomorrow, so the warrant now can be served by next week. Well, it will be signed by the chairman of the franchise committee and any authorized House official can sign it. So it's either me or the speaker can sign the warrant of arrest. So pending pa yun. That's why we will be going, but we will be going to release it probably Monday or Tuesday pa. All right. So, ano yung makukuha natin dito? Well, of course, naghahanda sila ng detention facility, pero parang nag-anticipate yata sila na maraming beses na makakapag-cite sila in contempt. Not a proud moment for the House, kasi ibig sabihin, meron talagang tumutunggali sa kanila kahit mga resource persons pa. So, pero dito ako medyo napatigil. Kasi ang sabi niya is, these rooms, they need they can be accessible to the relatives of the person in detention and to the media whenever necessary. You can monitor their stay, you was talking to media, and hopefully they will enjoy their stay there. Bakit po gano'n? Diba? Parang, ano ba to? Pwede nilang dalhin yung media anytime doon para makita yung detainee, to subject the detainee to further humiliation. Yun po yung sinasabi nila. Nakakaano nga parang ano ba yun, sarcasm? Para sabihin na they will enjoy their stay there. That's adding insult to injury. Wala kahit sino ang may gustong makulong sila. Lalong-lalo na kung ang pagkulong sa kanila ay sa pagdepensa ng sarili nilang mga karapatan. So why are they doing this? Bakit ginawa ni Sec. Gen yun? Well, that one is to keep the media talking about Pastor Kibuloy in anticipation of a possible service of his arrest warrant. So kasi ang nangyari rin the past few days is that yung Senate, yung order of contempt ni Senator Risa Hontiveros ay pina-convert muna ni Senate President Mig Zubiri kasi pwede siyang
hindi sumang-ayon at hindi niya pipirmahan yung arrest order. So, ang sabi niya, instead of a contempt order, which means papatawan na siya ng kanyang parusa, or dadalhin na siya for detention until such a time as he's willing to testify or to give information, di ba? Sabi ni Senate President, ano na lang muna, show cause order. That means, hindi pa aarestuhin si Pastor Kibuloy ng Senado. Pero, umariba naman ang Kongreso at sila naman sa committee ay mag-i-issue ng sarili nilang arrest or detention order. So, bakit pinapakita nila yung ganito? Supposedly, para kunwari, hindi i-assume ng media o hindi magkaroon ng usap-usapan na hindi naman nakadetain o nakakalabas naman si Pastor Kibuloy or any other detainee kung sakasakali doon sa kanilang facility. Pero make it available to the media. Ano yun? Papakita nyo yung tao na nakakulong, the person is behind bars? Hindi ba humiliating yun? Yun yung last press con kasi ni Senator Migs eh. So, what do you mean tapos na ang show cause order? Kailangan sagutin yun. Pag nag-issue ng show cause order, that means you have to answer. Show to the Senate why you should not be detained for contempt. Ngayon, katulad nga ng sinabi natin, maaari namang i-detain ang isang tao sa Senado kapag hindi sila sumusunod sa isang lawful order. Ngayon, dun sa lawful order na yun, yung contempt in that case, at yung paglalabas ng order na yun, is to ensure his participation, to ensure that he will sit in the committee and he will testify. Pwede naman siyang I refuse to answer on the ground that I might incriminate myself. Pero, pagka pinataw ang contempt bilang isang parusa, kailangan may due process yan. So, Kim, makalabas ka na naman. Okay. So, anong ibig sabihin dito ng due process? Kailangan may pagkakataon na sumagot yung taong papatawan, gusto nilang patawan ng contempt at i-detain. May pagkakataon siyang sumagot, may pagkakataon siyang kumprontahin yung kanyang mga witnesses, yung mga witnesses laban sa kanya. Meron din pagkakataon, dapat fair din yung pagkikilatis ng ebidensya ng Senado. So kung nakasagot na po si Pastor Kibuloy, ang iniintay na lang will be whatever findings there are. Ngayon, yung show cause order means, dun sa sagot, if the Senate finds na reasonable naman ang grounds kung bakit hindi siya nagpakita sa Senado, then i-dismiss yung kanyang contempt order. Kung, on the other hand, the Senate finds that hindi reasonable yung kanyang hindi pag-attend, then that is the time na pwede siyang patawan ng contempt as a penalty. Meron kasing abuse of right na hindi po penalty pero you can seek damages. Yes, Suki. Akala ko ba iba yung issue tungkol kay Pastor Kibuloy at iba ang sa SMNI? Kasi napatunayan din naman or napakita naman ng mga abogado ni Pastor na hindi na po siya ang nangangasiwa sa SMNI. Pero kahit sabihin pa natin, sige, siya pa rin. Ang iniimbestigahan ni Senadora Risa ay tungkol dun sa mga alleged SA. So, bakit magiging dahilan nito sa pagtanggal ng prangkisa ng SMNI? Kailangan po on point lang. Kasi, ayon sa Korte Suprema, once a franchise is given, meron ng mga karapatan, di ba? So para i-take away mo yung karapatan ng SMNI sa kanilang prangkisa or sa mga ginawad na sa kanila, ay kailangan may proseso.
So, hindi nyo pwedeng i-mix yung dalawang issue. Kasi yung proseso nga na being undertaken now ay tungkol dun sa contempt order ni Pastor. Tapos, dapat yung kay Senator Hontiveros, buhayin ng PhilHealth, mas malaki pong nawala sa kabalang bayan. Actually, hindi kasi po nga siya napatawan ng kaso or hindi siya nakasuhan noon. Nagkaroon ng controversy tungkol doon sa, among others, no, yung kanyang tinanggap bilang image model ng PhilHealth at may iba pang mga transaksyon ang PhilHealth Board at the time. But no case was filed against her. So kailangan mag-ingat din tayo kasi, di ba recently si Senator Kiko Pangilinan ay nagkaso. Hindi po si Maharlika ang kinasuhan niya. It was another vlog sa YouTube na walang name ng tao. Nabanggit po ni Senator Risa sa isang interview niya na kaya nabanggit ang SMNI kasi yung alias Rene was used as a researcher sa network na walang proper compensation daw. Yes, pero hindi din po yan ang basehan para sa Kongreso ay bawian sila ng prangkisa. Kasi sa Kongreso po nag-umpisa yung kaso na yon at doon po allegedly dininig. Pero hindi naman nila pinakinggan yung mga saksi at ang issue ng prangkisa. Ang pagdating po sa franchises, ang umpisa niyan talaga ay sa House. So tama po kayo na nabanggit yon, pero ang issue diyan ay labor, hindi franchise. 'Di ba? Sinabi ng Korte Suprema na ang RA 6735 ay incomplete para amyendahan ng saligang batas. Pero uunahin pa talaga ni Senator Hontiveros na papuntahin si Pastor Kibuloy. Pero ano naman ang maitatanong niya na hindi naman masasagot ng ibang mga ministro sa KOJC? Mandato ng Senado na magsimpleng pa-appear sa mamamayan. Sino pa man siya at napakarami ng matataas na opisyal ng church at state ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag-i-insist si Kibuloy na wala siyang obligasyong humarap? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Pag sinabi niya yon ulit, dahil sinabi na rin niya dati, that really shows the highest disrespect for the Senate as an institution. Kawawang Risa Hontiveros, gigil na. Ang akala siguro niya, kaya niyang manipulahin lahat ng tao. Ang akala siguro niya, kaya niyang paikutin sa kanyang kamay lahat. Hoy, kung ang batas nilalagay mo sa kamay mo, wag mo yang gawin, no, sa iba. Kasi makakahanap ka talaga ng katapat o tingnan mo. Ang tanong dito mga lords, di ba? Sino ba ang mas pinaikot-ikot dito? Alam nyo kung sino? Si Risa! Kasi di ba imagine niyo, hindi nyo nga madakip-dakip. Iba talaga mga lords pag may alam sa batas. No? Iba talaga pag hindi nila mauuto, di ba? At hindi nila matatrap. Kasi sa totoo lang, yung Senate hearing, pag pupunta si Kibuloy, trap yan eh. Sobrang trap yan. Pwede naman yang patunayan sa Supreme Court, di ba? Pwede naman yang dun gisahin si Kibuloy, di ba? At ipasa niya lahat ng mga ebidensya doon. Pero hindi. Ang gusto ni Risa Hontiveros sa court niya, which is ang Senado. Kasi kaya niyang manipulahin eh. Di ba? Kaya niyang manipulahin, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. So ano ka ngayon, Risa Hontiveros, di ba? Butata, galit na, inis na. Di ba? Respeto. Humingi ka pa ng respeto.
Pero yung due process, yung tamang pamamaraan para ipakulong mo ang tao, para mapatunayan kung guilty ba talaga ang tao, hindi mo nirerespeto at hindi mo ginagawa. Kasi sa'yo pa lang, guilty na ang tao. Sa'yo pa lang, may judgment na ang tao. Grabe! Ang galing, no? Sobrang galing talaga ngayon. So, wag na pala talaga kayong pumunta sa korte. Kay Rizal Tiveros na lang kayo pumunta. Mga Lords, maging aware tayo sa mga nangyayari right now. Kasi sobrang naglilipa na ang mga fake news. Grabe. Para lang talaga masira, no? Si former President Rodrigo Duterte at para ma-discredit lahat ng mga magagandang nagagawa niya sa kanyang administrasyon. Sobrang desperado na talaga yung iba. Grabe, yung mga binabato nila kay Tatay Digong. Kailangan yung mga Lords i-fact check. Huwag kayo basta-basta agad maniwala kasi grabe, nakakatawa talaga. Una, di ba yung pinapakalat nilang nangako daw si Tatay Digong ng 7 pesos per kilo na bigas. Now, which is, pag i-fact check mo, ang sinabi lang ni Tatay Digong is, i-reduce niya into 7 pesos ang per kilo ng bigas. Which means, pababawasan niya ng 7 pesos per kilo. For example, kung ang kilo is, let's say, 45 pesos, pababawasan niya ito ng 7 pesos. So, magiging 38 pesos per kilo na lang. O, di ba? Minatimatics natin kasi yung iba, ang bobo. Ang hina ng komprehensyon, talaga matatawa ka na lang talaga eh. Di ba? Kaya, ang daming biktima ng fake news, Diyos ko. Tapos, karamihan pa, mga loyalista, hindi nagbabasa. Ano pa? Di ba? Yung, pinapakalat nila na 12 trillion daw, no, ang inutang ni Tatay Digong sa kanyang term. Now, which is yung 12 trillion, at total na po iyon, no, sa mga past admin na utang. And ang fresh utang lang talaga na naiwan ni Tatay Digong pagbaba niya sa pwesto is 6 trillion. Diba? Yun pala natatawa ko kasi, my God, walang kaalam-alam yung iba. Bash lang ng bash, tira lang ng tira. Pero yung kanilang binabato pala, fake news. At yung latest, di ba? Kumbaga may secret deal daw. No, may secret deal daw si Duterte at ang China. Tapos pinapakalat nila yung article ng Rappler na sinabi daw ng DFA. Pero mga Lords, kung babasahin mo naman doon sa article, diba, hinahanap ko talaga yung malisyosong sinasabi nila. Hinahanap ko talaga yung kung magsabi ang DFA na ibinenta ni Tatay Digong ang West Philippine Sea. Diba? Hinahanap ko talaga doon sa article. Wala namang sinabing ganun. Diba, mga ano lang naman yun, mga agreements and mga deals na which is ganun naman talaga ang ginagawa ng mga past admin, 'di ba? Sa China, 'di ba, nakikipag-deal, nakikipag-agreement kasi nga ayaw bitawan ng China ang West Philippine Sea. At pinapamukha nilang, 'di ba? Kumbaga nilalagyan nila ng malisyosong mga akusasyon para, 'di ba, masabi ng mga tao na nga, no, parang nabenta ni Tatay Digong ang West Philippine Sea. Pero kung babasahin mo naman dun sa article, wala naman dun. Ay, nako. Pero actually mga Lords, sa pinaggagawa nila, nagbabackfire lang yan pabalik sa kanila eh. Kasi mali-mali, di ba, hindi naman totoo, and at the same time, malisyoso lang talaga sila. At alam mo ang nangyayari right now, di ba, napapansin ko eh, maling-mali talaga na tinitira nyo ang mga Duterte supporters. Sobrang mali. Kasi tingnan nyo, di ba? Almost na mga Duterte supporters, ayan na. Binabalik na nila yung issue, di ba, ng mga Marcos dati pa.
Na sana, di ba? Kumbaga, hindi na natin yun hinalungkat eh, di ba? Kasi, kumbaga, sinuportahan natin si President BBM. Pero ang nangyari right now, since mas pinipili nyo si Romualdez, si Tambaluslos, kaysa kay VP Inday Sara, o di ba? Patay talaga dito. Mas mahihirapan talaga kasi pati mga old issues ng mga Marcos, halongkatan na talaga. Di ba? Imagine mo dati yung kakampi, di ba, ang mga Duterte supporters sa pagtatanggol kay President BBM. Pero ngayon hindi na kasi mas pinaniniwalaan ninyo si Romualdez, mas panig kayo kay Romualdez, at mas sinisiraan nyo pa ang mga Duterte na which is in the first place. Kitang-kita nyo naman sa mga mata nyo ang pinaggagawa ngayon ni Romualdez. Sa simula, kay Romualdez lang naman kami nang gagalaiti, di ba? Bakit siya pabida? Bakit ano na ang mga pinaggagawa niya dyan para lang dyan sa People's Initiative, para lang dyan sa charter change? Imagine mo, milyon-milyon ang pinangmumudmud nila para lang sa perma. Tapos pinagtatanggol nyo pa? Grabe talaga to. Bigay nino? Speaker of the people. Bigay galing sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Wag niyong minamanipula ang utak ng mga Pilipino. Yan na yon, bigas. Inuuto nyo ang mga Pilipino para dyan. After nyan maubos, back to reality na naman. Ha? Yung mga ginagawa nyo, temporary solution lang naman yan eh. Pero pag naubos na naman yung bigas, back to realidad na naman, mga chong, no? Back to realidad na naman. Napataas ang bilihin na wala namang solusyon na ginagawa. Inaakit nyo ang mga tao sa temporary solusyon na at the end of the day, di ba, mas dapat tinutukan nyo na lang na mabigyan ng mataas na benepisyo at sweldo ang mga manggagawang Pilipino. Gumawa kayo ng paraan para i-control ang ang bilis na pagtaas ng mga bilihin. Hindi yung puro kayo temporary remedy. Di ba? Tapos, okay lang naman sana, mamigay, pero ang kakapal ng mukha nyo. No, ginagamit nyo talaga ang mga pangalan nyo. Para ano? Para kunwari isipin ng mga tao, buti na lang andyan si Romualdez. Grabe no, ang bait ni Romualdez. No, well, in fact, ang mga pinamimigay naman niya, galing naman yon sa atin, mga lords.